guys. So, ang magandang umaga sa inyong lahat. So, dito po ako sa labas. Ang lamig. Meron po ako may papakita sa iyo. Kung labas pa ito or hindi na. Bawat yung mga libo ko guys. Sobrang lamig guys. Talaga lang. Pugs. Guys. Wala pong daog guys. Guys, oh. Wala ka, hindi na makita yung bundok dun. Kapag tignan dito sa Sea of Clouds, talagang ganda. Kaya pala yung pagligo ko guys, sobrang lamig. Paglabas ko, sabi ko, ano? Labas pa ito. Sa sobrang lamig talaga guys. Lamig talaga guys. Oh my god. Labas pa ba ito? Talaga. Guys, dito. Oh, hindi na mo makita yung bundok. Diyan na lang nakita mo. Talagang sobrang lamig guys. So, diyan na po matatapos ang video. Yan lang po ang ipapakita ko sa inyo. Noon pa guys. Hindi mo na makita. Wala ka na makita doon. Para ka lang sa heaven. Yan lang yung ipapakita ko sa inyo guys. Naingay po dito. Yan lang po ang ipapakita ko sa inyo. Please follow sa Facebook at sa TikTok rin at sa YouTube channel ng mama ko at kay Tito Asero rin. At mag-subscribe kayo sa dalawang adventure at click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload nila. So, yun lang po. Good morning po mga ka-idol na. So, nandito pa ako ngayon kay Gapa. At ako yung nababad trip sa umagang ito. Dahil nga, kagabi, bumili ako ng isda. So, wala akong pera kasi kunti lang. 100 lang yung pera ko. Binili ko ng isda. Kasi para yung anak ko ay may mabaon ngayon. May makain. Ulam. Tsaka baka gusto magbaon. Excuse me. Nakapagbaon siya. Ito na, niluto ko na kagabi. Niluto ko na. Tsaka nagsabaw na rin ako ng isda para yun nga, para may makain yung anak ko. Tapos, yung kalahati, akin namang frinay, yun, para dry siya. Yun, ang nangyari, ay, naku, bad trip talaga ako. Ang nangyari, pagising ko, yun, kinain ng daga. Alam nyo dito kasi, ibang klase na talaga yung daga ngayon. Mabait. Ano ko kaya i-trap yan? Galit talaga ako dito. Kagabi pagod ako. Kaya, siyempre, nag-failed kami ng anak ko. Tsaka, yun, hinanap ko nga yung kapatid ko. So, ang nangyari, napagod ako. Tinakpan ko naman, nilagay ko naman sa Tupperware. Tapos, nilagay ko sa mesa. Kasi hindi ko na tinakpan kasi nakalagay sa Tupperware. Naka-close naman. Yung mga mababait po ngayon ay magaling na para talaga silang pusa. Yung tumatalon na sila. Yun, mula sa bubong, mula dun sa taas, tinatalon na nila yung yung baba.
Yun, tumatalon na sila sa mesa. Mula sa mesa, pagka nagising ka at nagising ka at napansin mo sila, talagang tumatalon na sila, ang bibilis na nila. Parang upgraded na rin yung kanilang kanilang lakas. Gumagalawan nila, parang iba na talaga. So sa inis ko guys, yung isda na aking prinito kagabi, 2 piraso na lang natira. Talagang busog na ngayon yan. Nayupak na yan. Saan na yun? Ngigil talaga ako. Paano kaya? Gusto ko talagang matrap yan eh. Marami ang kasalanan sa akin. Inis ko talaga. Siyempre, yung 2 piraso, hindi mo na pwedeng kainin yun. O ipakain sa anak ko, diba? Kasi mga hindi natin alam na, dumi na yun. Na yun na anuhan na ng daga yun. Yung amoy niya, yung balahibo niya, o baka hindi natin alam. Yung nakabukas na ngayon Tupperware. Wala talagang kagat. Mga ka-idol, no, walang kagat. Hindi siya yung minata niya, yung takip. Wala. Talagang binuksan. Walang kahit na anong. Walang kahit na anong bakas na nasira yung Tupperware. Bad trip talaga ako. Pagising ko, sabi ng anak ko, Mami, bakit bukas na yung bakit bukas yung yung ulam? Bakit nakabukas na nasa mesa? Balikwas ako agad ng bangon. Bangon agad ako kasi nga, tinignan ko. Ay, Diyos ko. Pagkita ko, Diyos ko, Lord. Talagang tiwangwang talaga yung bukas. As in, bukas na bukas. Nandito na yung isda, andito na yung takip. Talagang nakaganon yung takip. Anong gagawin? Talagang binuksan. Naniyupak talaga. Kikil ko talaga. Itong kisame namin, yung bubong. Yung bubong guys, kaya naman may tela ito. Kasi nga, may tela ito kasi bukod sa pag umaga, mainit siya. At pag umaga, pag tanghali, pag mainit na mainit talaga. Hindi ka matambay dito. Foam ito sofa. Yun, mainit. Dito po kami natutulog sa sala. Hindi kami natutulog sa kwarto. Yung anak ko natutulog sa kwarto pag dito yung asawa ko. Dito rin talaga kami sa sala natutulog. Tapos, yun. Yung nasa kwarto yung anak ko. Kasi nanonood kami ng TV dito. Ganun. Pag wala naman yung asawa ko, dito pa rin kami sa sala natutulog kami ng anak ko. Kasi nanonood nga kami ng TV. Para kami matulog sa gabi. Pero siya, pinapatulog ko na siya ng medyo maaga-aga. Mga alas 9. Alas 9, pag naabutan siya ng alas 10 yun, nag-iingay na ako noon. Kaya yun, yung taas, nilalagyan ko ng tela. Kasi nga walang kisame itong bubong namin. Nilalagyan ko ng tela ito. Alam niyo ba ang purpose ng tela ito? Bukod sa mainit sa tanghali. Hindi naman lahat ng tanghali mainit. Mayroon naman mahangin naman to kasi malalaki yung bintana. Ayun, nilagyan ko ng tela ito kasi nga may butiki naman dito. Talagang tinataihan ako ng butiki na ito. Kalaban din ako ng butiki. Ewan ko ba? Kalaban ko talaga yung mga insekto ngayon. Nababad trip talaga ako. Hindi ako komportable sa bahay kapag ganun. So, naipagkwentuhan lang talaga ako guys. Sa inis ko talaga. Inis pa ako. Tapos, nilagyan ko ng tela ito. Dahil nga para yung butiki naman hindi. Siyempre, pag minsan dito kami kumakain, nanonood kami ng TV dito. Dito kami kumakain sa sala. Alam mo naman kakain ka dito. Tapos may butiki naman nagalit sa akin. Bigla kang taihan. Nakakainis talaga pagka ganun. Kaya kapag kumakain kami dito sa sala, lagi ka na ganun. Ganun. Kasi baka mamaya merong butiki. Biglang tumae sa pagkain. Kaya yung ginawa ko, ilagyan ko ng tela. Yung tela o yan.
Opo. Lagay ko tela yan guys kasi nga para hindi sila makadumi-dumi no. Kasi minsan nasa sofa ko yung yung tae nila. Minsan maupuan mo. Para maibon dito sa bubong eh. Parang tumatae. Yan. Hindi ibon, butik eh. Sa loob ng bahay. Yan. So, ang nangyari ay itong mabait na ito. Itong mabait na ito naman ang buwisi talaga eh. Lagyan ko ng tela para sa butiki. Doon naman siya nagtumira. Doon naman siya tumae. Doon siya umiihi. Yun sa tela na yun. Yun nga. Makita niyo yung tela na bakit nabutas. At yung nagawa ko, tinatanggal ko yung tela. Akin naman nilalaban. Ayun. Siyempre, dumi-dumi yan, yung madumi yan, yung ihi na nakakasakit yan, di ba? Magkakasakit tayo kapag hindi natin inayos ng Hindi ko inahawakan yung tela na yan kasi nga, puno niya ng ihi, puno niya ng tae. Sabi matatalino daw yung mga yan, nakikinig. Nagigil talaga ako dyan. Bad trip talaga. Bad trip talaga yung mood ko ngayon guys. So, nagigil ako. Hindi ako makaganti. Hindi ko alam kung paano ko puksain niya hayop na yun. Siyempre sa gigil ko, yung tela na ilagay ko sa taas, tinaihan niya, inihian niya. Alam nga mang punong-puno ng tae ng ihi eh, hindi ko tatanggalin, siyempre tinatanggal ko na. Ginawa ko, itapon ko na sana eh, malaki kasi yan, tela na yan eh, malaki kaya. Ginawa ko, binabal ko sa tubig, tinanggal ko yung kanyang dumi. Talagang halos isang linggo kung binaba sa tubig yung tapos yun binanlawan bago ko nilagyan ng sabon. Yun, bago ko talaga siyang nilinis sa laban. Kasi nga parang ma-wash out yung dumi niya, yung ihi niya. Tsaka hindi ko hinahawakan sa kamay ko guys. Nag-gloves ako. Hindi ko rin binabasa. Yung pag tinatapon ko yung tubig, tinatapon ko na lang. Hindi ko hinahawakan yung tubig tsaka yung tela. Kumot ito eh, kumot na malaki. Parang, pero hindi namin kinukumot kasi malamig dito sa lugar namin. Kaya, kailangan namin ng gantong kumot yun. Parang mga comforter. Comforter nga ito. Yung makakapal ang kailangan. Ito, makakapal yung kumot namin. Kaya yung manipis na, malamig. Makapal din yan. Ito yung manipis, makapal din yan. Nilalagay ko sa sa bubong. Pang protection. Inihian, tinaihan ng mabait. Pagod talaga ako sa mabait nito. Hindi naman masyadong maraming mabait dito guys. Iisa, dalawa, ganun. Minsan isa lang. Pero sobrang parang pusa. Parang pusa talaga siya na tatalunin niya yung kung ano yung mapagkain, kung ano nakalagay sa tatalunin niya. Tapos pag may basura ka na hindi na itapon, tatapon naman niya yung talagang tatalunan niya yung basura din. Siyempre, titilapon. Pag tumilapon, kalat ang labas. At kung ano-ano pa yung mga dinudukot niya mula dun sa basura. Kaya, siyempre, hatakin niya kung saan niya ilalagay. Diba nakakagigil talaga. Ang problema ko dito, pagising ko kanina, minura ko ng minura. Napamura ako sa galit, kaya sabi, huwag daw mumurahin at pag minura daw gagantihan ka. At pag ginantihan ka, yung mga damit mo sira. Hindi naman, meron naman na kaming cabinet. So, lahat ng mga damit namin ay nasa cabinet na. So, yun, nasa cabinet na. Baka mahina yung boses ko, no? Takot ako sa kanya. Kasi nga, pag nag-trydor yan, lahat ng mga gamit mo, ubos. Kaya sabi, wag daw
Huwag daw murahin. Inamura ko nga kanina, kaya kailangan ko siyang mapatay. Kailangan ko siyang mapatay. Di ko alam. Alam nyo ba guys, pag trinap mo naman yan, binilang ko ng trap. Yung trap talaga na ano, yung para dumikit, parang rugby ba? Binilang ko yan. As in, bumili ako ng 4 na piraso. Naubos na yung 4 na piraso o 5 yung binili ko. Pero matandaan ba sa 4 o 5? Naubos na lang, hindi ko talaga nakuha yung malaki. Ang nakukuha ko yung maliit. Yung anak niya, kaya lang dumikit, tas hindi na makagalaw. Pero yung malaki, nadikit na. Dumikit na talaga yung malaki. Pero, syempre, hinayaan ko lang. Napatulog-tulog lang ako. Ayan. Inisip ko, ayan, dumikit na din. Manda ka sa akin bukas. Yari ka talaga. Talagang gigil talaga ako bukas. Kinabukasan, alam mo nangyari? Balahibo na lang yung natira. Ilang pirasong balahibo yan natira dun sa pandikit. Naku, talaga namang gigigil talaga ako. Talagang nakatakas pa. Ay, naku. Ayun, balik tayo sa ulam na na inubos niya. 2 piraso. Pang tatrap ko mamayang gabi yan. At sana mahuli ko talaga siya guys. So, gigil ko talaga. Eh, syempre, ikwento ko na lang sa inyo para malaman nyo ang nangyari sa akin sa umagang ito. So, hanggang dito na lang po ng ating video guys. Na-miss ko lang kayo. Mag-ingat kayo mga OFW ha. Mga viewers ko, mga silent viewers ko dyan, mag-ingat kayo palagi. At syempre, minsan mag-live tayo para makapagkwentuhan tayo. So, yung tungkol sa kapatid ko guys, syempre, ako yung maghahanap doon. Kasi si Kuya Acero, no, si Kuya Dudong, si Kuya Dudong ay meron pang mga kontratang trabaho. Yun. Meron siyang mga sideline na pinapasukan ngayon. Hindi ko alam kung nagbibideo siya sa kanyang mga trabaho. Pero, kaya hindi kami magkakasama ngayon. Kaya ako naman ay dumidiskarte rin ng sarili ko para makapag-upload. At saka, yun, meron nga akong mission ngayon pag nag-field ako sa trabaho ko. You know, pag naghahanap ako ng mga customer ko, nag-field ako. Eh, yung kapatid ko sekreto ko na rin pinagtatanong, pinaghahanap. At yung address niya ay nabinigay sa akin. Hindi ko na, syempre, hindi ko naman talaga tukoy talaga yung address na yun. Kaya kailangan ko ipagtanong saan yung address na yun. Kaya ang ginagawa ko, nagmumotor ako, pinupuntahan ko saan yung address na to. Yung mga agent, ay yung mga customer ko na mapapagtatanungan at mabibigyan ko ng flyers, ayun, tinatanong ko rin yan. Mga kunwaring tanong lang na, alam niyo ba, saan ba yung address na yung ganito, yung address na ganito, yung saan yung street niya, anong purok ba ito, ganun. Tapos sinong purok leader dyan, yung mga kapitan. Pero tatanong ko ng para kunwari walang alam, hindi ko pwede. Saan po yung pangalan na ganito, pangalan na ganyan? Hindi ko tingnan kasi nga mahirap kung tanungin natin. So medyo sikreto lang yung ating paghahanap, kaya ayun, para doble na rin yung yung purpose ng aking pagbi-video at pag-film, pagtatrabaho. So habang nagtatrabaho tayo, hanapin natin yung mga kapatid natin na nawawala. So guys, hanggang dito lang yung aking video. Salamat po ng maraming sa inyo. Sa lahat po ng mga supporters ko, huwag niyo po kalimutan patuloy i-subscribe at panoorin niyo po yung aking mga video. Huwag niyo pong kalimutan guys na i-subscribe po yung aking channel, i-share, mag-comment po kayo down box below para akin pong ma-heartan at mabasa yung inyong mga komento. So salamat guys, maraming sa lahat po ng aking mga supporters dyan. At ngayon po ay pupunta na naman ako sa aking trabaho. Maghahanap po ng aking customer. At syempre, yung ating mission ay hindi natin kakalimutan. Bye everyone. Mag-ingat ang lahat guys. God bless.